halos 3 milyong Pilipino na po ang walang trabaho at ngayong papalapit na po ang graduation ng mga nasa kolehiyo. Pinangangambahang tataas pa ito dahil sa mga bagong graduate. Saksi si Victoria Tulad. Isa ka ba sa mga magtatapos sa kolehiyo ngayong Marso o Abril na ayon sa Commission on Higher Education ay aabot sa mahigit 250,000? Tuloy raw ang kalbaryo kahit meron ka ng diploma dahil sunod mo namang pagtitiisan ang pahirapang job hunting. Bukod kasi sa mga kapwa graduate, kaagaw mo sa trabaho ang halos 3 milyong jobless Pinoys na mas marami raw kaysa sa mga walang trabaho noong January 2013. Kabilang dyan si Marsan Tarukin, graduate naman ng kursong Marine Transportation pero nawala ng trabaho nitong Pebrero. Sa edad ko 32, ang hirap mag-apply. Simula alas 6, alis na ako rito, uwi ako alas 5 na. Para lang mabigay ka ng resume. Ayon sa Department of Labor and Employment, hirap daw makaagapay ang nalilikhang trabaho sa bansa dahil taon-taon din namang dumarami ang nangangailangan ng trabaho tulad ngayong graduation season. Ang unemployment po is characterized by 50% of the unemployed in the youth sector. So yan po, ages 15 to 24 half. 1/5 po dyan ay educated. Ganon. So at more than twice the national rate po ang ating youth unemployment. Sa mga bagong graduate, malaking tulong ang trabahong bukas kahit sa mga tulad niyong wala pang work experience. Kabilang dyan ang mga kumpanyang nasa industriya ng BPO tulad ng call centers, information technology, pati retail, manufacturing, restaurant at real estate. Pero mangilan-ngilan din lang daw ang pumapasang qualified sa trabaho. For example, yung BPO, pag nag-process sila ng 100, ang makakapasa lang doon sa requirements nila mga 10. At sa 10 yun, ang mga hire lang talaga nila mga 3. So, yun yung isa sa mga challenges natin, how to improve the competencies. Payo ng mga eksperto sa mga maghahanap ng trabaho, maging kumpiyansa lang sa sarili. Alamin ang detalye tungkol sa kumpanya at trabahong iyong ina-applyan at higit sa lahat, pagandahin ang iyong resume. Pero sa huli, kahit pag gaano kakwalipikado, sa bilang pa rin ng job opening nakasalalay, ang tsansa mong magkatrabaho. At ang bagay na yan, nakasalalay pa rin sa gobyerno. Walang mga panibagong investors dahil unang-una, napakataas ng halaga ng kuryente natin. Mahina at hindi sapat ang ating mga modern infrastructure. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.